Sa bawat pangungusap, laging may isang sentro ng atensyon. Ang pinag-uusapan, ang gumagawa, o ang pinagtuunan ng lahat ng kilos. Siya ang bida ng bawat pangungusap, ang tinatawag nating paksa o subject. At sa video na ito, matutuklasan natin kung paano naging mas makulay at makabuluhan ang pangungusap kapag ang paksa ay napapalawak. Ang paksa ay ang pinag-uusapan sa isang pangungusap. Ito ang nagsasabi kung sino o ano ang gumaganap o pinagtutuunan ng pansin. Maaari itong tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Parang sa isang pelikula, ang paksa ang bida. Kapag wala siya, hindi natin alam kung tungkol saan ang kwento ng pangungusap. Halimbawa nito ay si Ana na nag-aaral sa silid-aklatan. Ang paksa ay si Ana dahil siya ang gumagawa ng kilos. Mas madali nating mauunawaan ang paksa kapag tinignan natin ang ilang halimbawa. Una, ang mga doktor ay nagsakripisyo para sa kaligtasan ng bayan. Ang paksa rito ay ang mga doktor dahil sila ang pinag-uusapan. Ang tahimik na baryo ay biglang nabuhay dahil sa pista. Ang paksa ay ang tahimik na baryo dahil dito nakatuon ang pangyayari. Si Carlo, sa kabila ng pagod, ay patuloy na nag-aral. Ang paksa ay si Carlo dahil siya ang gumagawa ng kilos. Ang paksa ay pwedeng tao, hayop, bagay, lugar o kahit pangyayari basta siya ang pinakasentro ng ideya. Ngayon naman, paano nga ba napapalawak ang paksa? Simple lang. Dinaragdagan natin ito ng mga salita o parirala na nagbibigay linaw, lokasyon o pagmamay-ari. May tatlong paraan: atribusyon o modifikasyon, pariralang lokatibo o panlunan, at pariralang nagpapahayag ng pagmamay-ari. Simulan natin sa una. Ang atribusyon o modifikasyon ay kapag binibigyan natin ng paglalarawan o katangian ng paksa. Ginagamitan ito ng pang-uri upang mas maging makulay at detalyado ang ideya. Halimbawa, ang batang masipag ay nagwagi sa paligsahan. Ang paksa ay ang batang masipag at ang masipag naman ang naglalarawan sa kanya. Ang pulang kotse ay mabilis tumakbo. Ang paksa ay ang pulang kotse at ang salitang pulang ay nagdaragdag ng katangian. Kaya tandaan, kapag may paglalarawan sa paksa, ginagamit natin ang atribusyon o modifikasyon. Ang pariralang lokatibo o panlunan naman ay nagpapakita ng lugar o lokasyon kung saan naganap ang kilos o pangyayari. Ginagamitin ito ng mga panlaping tulad ng sa, kay, kina, dito, doon at roon. Halimbawa, inaayos ang plaza sa Brazil. Nagtatrabaho siya sa Maynila. Ibig sabihin, kapag ang paksa ay may kinalaman sa lugar kung saan may naganap, ginagamit natin ang pariralang lokatibo o panlunan. At ang huli, pariralang nagpapahayag ng pagmamay-ari. Dito ipinapakita kung kanino ang isang bagay o ari-arian. Halimbawa, ang kotse ni Ana ay bago. Ang paksa ay ang kotse ni Ana dahil ipinapakita kung kanino ito. Ang lapis mo ay nasa mesa. Ang paksa ay ang lapis mo dahil ito'y pag-aari ng kausap. Kaya sa pamamagitan ng pariralang ito, ay ipapakita ang ugnayan ng paksa at ng nagmamay-ari. Tatlong paraan, iisang layunin, gawing mas malinaw at mas makabuluhan ang ating paksa. Sa bawat pangungusap, tandaan na ang paksa ang nagsisimula ng ideya at ang pagpapalawak nito ang nagbibigay buhay sa wika. Ito ang pagpapalawak ng pangungusap, paksa o subject. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana mula ngayon, madali niyo nang mahanap ang bida sa bawat pangungusap.